Di ba awitin muna natin yung chorus ng huling kantang kinanta natin? Napakagandang awitin, di ba mga kapatid? I won't have to cross Jordan alone. Jesus died on our sins to atone. In the darkness I see He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. How many of you are glad that we don't have to face all our troubles, all our fears alone? Are you happy na hindi natin kailangang maging pabigat sa atin ang mga suliranin ng buhay sapagkat meron tayong kaagapay palagi? Na kahit anumang bagyo gaya ngayon sa Pilipinas, you don't have to worry. Kahit dumating ang napakalakas na bagyo, kahit malalakas na hangin, sino bang nagmamay-ari ng hangin? Praise God. Maaari po natin buksan ang ating mga Biblia bago tayo dumako sa pagpanalangin. Hebrews 11:1. Very familiar verse. Maring sa ulado ng ilan sa atin ito. 11:1. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Can you let's turn our books to 1 John 4. Unang 1, chapter 4, verse 18. Kung kanina pinag-usapan ay faith being the substance. Now let's look at chapter 4, verse 18 of 1 John. Nasabi dito, ito yung kabaligtaran ng faith. Fear. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. Kung kaya pala tayong pahirapan, pasakitan ng takot. He that feareth is not made perfect in love. Let us all bow down and pray, brothers and sisters. O Lord God, dakilang Diyos, we are so glad that we don't have to face Jordan alone. We don't have to cross Jordan alone. We don't have to face any of our troubles alone. We know you are with us, O Lord God. And we know we don't have to face the word alone, Panginoon Diyos, because your word sa iyo to galing, kaya nararapat na lumapit kami muna sa iyo so that habang nag-aaral lang kami, Lord, pauunawa mo sa amin ang mga bagay na hindi namin kayang unawain. We know, Lord God, that your mighty presence is here. We feel that, O Lord God. Salamat sa presensya mong ito. Patuloy mong ibindika ang mga salita mo. Walang anumang klaseng talino ng makatao ang maaaring mag-interpret na lahat ng ito, Lord God. And we thank you, God, nawa, gabayan mo kami, Ama, sa mga sandaling ito, patnubayan mo kami, Ama. Ikaw, Lord God, ang magpaloob sa amin ng kaunawaan. Give us a humble heart always, and help this little servant of yours that he may face this responsibility that you have given him with full confidence na nagmumula sa iyo. And gayon din ang mga kapatid ko, Ama, teach them, O Lord God, ikaw magturo sa kanila. Gamitin mo lamang ang munting sisidlan na nasa harapan na ito, Lord God. Keep this person behind you, Panginoon Diyos. Ikaw ang matanyag, ikaw ang madakilaw, God. Salamat, Ama. Muli, Panginoon, pinapupurihan ka namin sinasamba sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Glory to God. Please be seated, brothers and sisters. So gusto ko lang basahin muna itong sinabi ng propeta sa kanyang isang message na Be Not Afraid. Sabi niya, there's two elements that control the entire human race in the world. One of them is fear. The other is faith. Now, it's either fear or faith controls every nation, every denomination, every individual. So dalawa lang pala ang maaring kumontrol sa isang tao. Una, yung binasa natin na sabi is faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So pwede palang kumontrol sa buhay natin yung pananampalataya natin. Pero at the same time, may mga tao na ang kumukontrol ay hindi pananampalataya, kundi takot. At itong takot na ito, sabi, mayroong torment. Sabing kaya kang pahirapan ng takot na ito. So paano may sustansya, may substance yung faith, ganun din yung pagkatakot. Maaari ka nitong dalhin sa isang alanganing kalalagayan. Maaari ka nitong pahirapan parusahan. So yung takot, wala ito sa vocabulary ng isang Kristiyano.
Hindi dapat nag-i-exist ang pagkatakot sa ating kaisipan, lalo higit sa lahat sa ating puso. Dapat sa punong binago tayo ng Panginoon, lahat ng pagkatakot ay ating ma-set aside. So ano yung sabi ng Biblia? Sabi nga, faith is the substance. Kung mapagtutuunan lamang natin ng atensyon yung salitang substance, sabi sa diksyonaryo, ang substance pala, the real physical matter of which a person or thing consists. Sabi ta, substance is the real physical matter of which a person or thing consists, and which has a tangible, a solid presence. Sabi pa rin sa definition, the quality of having a solid basis in reality. In fact, so kapag sinabi mo palang pananampalataya, it's a reality. It's a fact. May substance. Kasi kadalasan pag sinasabi natin faith, masyadong parang intangible, masyadong idea o concept lang. Pero ang totoo niyan, faith is not a concept. Faith is not an idea. Faith is not a construction in our heads. It is something tangible. Of course, pag sinabi ng tangible, ang kadalasan naisip natin, nahawakan ko itong mikropono. But it's not like that. Pag sinabi natin tangible, in the spiritual sense, it is something that we can hold on to. You may not be able, I may not be able to prove that to you. Pero deep down in your heart, you can prove to yourself. You may not be able to see it literally. Wala kayong makikita anumang magpapatunay na totoo yung pananampalataya. But deep down in your inner man declares it. Kaya ito ay sinasabing substance. Kung pagtutuunan natin ng pansin yung salitang substance, pag sinabi mo substance, it's a reality. It's not a myth. It's not a product of our imagination. Hindi tayo nag-i-imagine dito. Hindi ito gawa-gawa o isang cable o isang katang-isip. Hindi ito produkto na ipinasa lang sa atin ng mga magulang natin. Hindi ito idinikta ng kultura na meron tayo. Hindi ito isang pilit na paniniwala. Na kagaya ng iba na kaya lamang nagpupuri sumasamba dahil ipinilit ng mga magulang, ipinilit ng relihiyong kinabibilangan. At kahit dito sabihin natin nandito tayo nag-iipon, walang pumipilit sa atin na ito dapat ang paniwalaan mo, ito dapat ang panghawakan mo. Hindi ito isang pilit na paniniwala, hindi ito isang bagay na basta ipinasa lang sa'yo. It's not a concept, it's not a principle, it's not even a doctrine. It's not even a doctrine. It's something that you got. You already have it. And you are happy with it. Ang produkto pala ng pananampalataya ay kaligayahan. Once you have that faith, maligaya ka, na kahit wala kang hawak-hawak na literan, alam mo sa sarili mo, ay hawak-hawak ka pa rin. And you are as happy as though you have something in your hands. At ang pananampalataya, hindi ito isang bagay na pwede kong maikwento sa'yo at maniniwala ka agad. Hindi ito isang bagay na pwedeng ipasa sa'yo. Kailangan para maunawaan mo kung ano sinasabi ko, kailangan ikaw mismo maranasan mo. Kaya nga madalas natin sabihin mga kapatid na ang born again is not a religion. It's not a denomination. It's not an idea. It's not a concept. It's not even just a teaching. It's an experience with God. So para maipaliwanag ko sa iyo ng usap, ikaw naman ay maunawaan mo, kailangan dumating sa mismo yun. It's not a doctrine. Ito yung maling pagkakamali ng mga churches. To make born again as a doctrine only. Yes, it's a doctrine. It is a teaching taught by Jesus Christ. Nicodemus sa John chapter 3. It's a teaching. But then, kailangan hindi manatiling isang turo o isang aral ang born again. Kailangan maranasan mo to. Kaya nga ang faith ay hindi pwede kong ipasa. Kahit sa halimbawa sa asawa ko, sa kahit kaninong mahal ko sa buhay. Kailangan siya mismo ang makaranas noon. That is why there is no way I can speak about my faith for you to realize it, to understand it, to have a full grasp of it. Siguro nga kaya ko sa katulong na paano kaya ko kahit paano makapaghanap ako ng salita to describe what I'm feeling. Sabihin ko sa'yo, maligaya ako sa pananampalataya tinanggap ko at ako'y nag-uubabaw ang kaligayahan nito. Pero para sa'yo, malaking question mark. Dahil hindi mo naman nararanasan. Para sa harapan ng sanlibutan, para ka nasisiraan ng bait. That there's no way for them to connect to you. Subalit, kung personal mong maranasan ang pananampalataya, kung personal mong maipapaunawa sa Diyos at ibibigay sa iyo ng Diyos yan, mauunawaan mo kung saan nakatayo yung kausap mo.
There is no human way of ever explaining how you get it, but yet you know it's there. Yes. Hindi ko kayang ipaliwanag. Kukulangin ako ng salita, pero malalaman mo na nasa yun. Because faith is a substance. Okay, brothers and sisters? Hindi ko basta pwedeng i-impart o ikwento ang isang bagay, ang pananampalataya, kung ito ay hindi niya mismo maranasan, hindi niya maintindihan. Let's say, for example, let's take this as an example. Bawa may kaibigan ako. Itong kaibigan ko ay bulag mula pagkabata. So, mula pagkabata, wala siya naging karanasan na may nakita siya kahit anong bagay. Naisip niyo ba kung paano ko ipapaliwanag sa taong ito kung ano yung ibig sabihin ng salitang pula? Yung kulay na pula, paano ko i-describe? Paano ko isi-share sa kanya yung color red? Or any other color, for example. Or color in general, yung concept ng kulay na ang isang bagay pala may kulay. Paano ko i-describe sa kanya yun? Kung nakakakita yan, pwede ko sabihin kung batang maliit, sabihin ko, ito may mansanas ako yan, kulay red yan. Ito may ballpen akong pula, kulay red. Ito may t-shirt akong pula, kulay red. So, maiintindihan nyo na, yung palang ibig niya sabihin. Pero dito sa bulag, kahit anong gawing description ko, there is no way for him to connect. At sabihin ko, yung kulay pula ay kulay na matapang. Sa kanya, ano yung matapang? Kasi hindi niya pa naranasan yun eh. Wala siyang paraan para kumonekta sa akin. Doon sa description ko. Ganyan ang pananampalataya. He will not be able to understand it because there is no way for him to connect. Doon sa sinasabi ko, pwede kong i-describe, yes, kapula, ang pula ay matapang na kulay, ang berde ay very refreshing na kulay. Pwede kong i-describe yan, pero hindi siya makakakonekta doon. It would be very difficult to him to understand what color is. So, imposible naman makuha nitong bulag yung gusto ko sabihin. Ngayon, hindi niya naunawaan yung description ng color because patay kasi yung isang sense niya. Yung sense of seeing. Same with that person. Yung kung itong may kaibigan ako halimbawa na bingi naman mula pagkabata. There is no way I can explain music to him. O sige, pagpalagay natin mayroong gitara, tumugtog ako at habang tumutugtog ako, ninanamnam ko, masayang-masaya ako, napapapigit ako at napapangiti ako. At nandiyan sa harapan ko, siguro kahit pa paano, malalaman niya, ay, napakaganda ng narinig siguro nito. Siguro talagang very stimulating yung pinakikinggan niya. Pero hanggang doon lang siya. Wala siyang idea kung ano talaga yung dumarating sa akin dahil patay yung pandilig niya. Same with faith. Ang isang taong patay ang pananampalataya, hindi makakakonekta sa inyo. Tandaan niyo, ang faith is also another sense. In fact, tinawag yun ng propeta na sixth sense. So kung paano ang sense ng pandinig ay wala sa isang tao, hindi niya maintindihan yung music. Kapag patay ang sense of seeing, hindi niya makikita. Ganon din ang faith. Kapag patay ang sixth sense ng isang tao, hindi niya makikita kung ano ibig sabihin ng faith. There's no way for me to be able to explain it to him. It should be a personal experience. Kailangan individual experience. Kaya nga ba kahit nasabihin pa natin na yung asawa ko masigasig na maglilingkod sa Panginoon, that doesn't count. Yung aking kapatid sa naman ay masigasig. Yung pastor ko napakasigasig niya mag-aral ng salita ng Diyos. It doesn't count para sa'yo. Because dapat ikaw mismo makaranas noon. So it doesn't count na, yes, I belong to this church. Pwede mo i-declare, of course. You can declare na kabilang ka sa true church. But that doesn't count kung hindi mo na-experience ito individually. It doesn't count. It's just a make-believe para sa'yo na naniniwala ka, nakabilang ka sa iglesia. Pero kung wala kang personal na karanasan, lahat ay mananatiling isang malaking katanungan para sa'yo. So it doesn't mean na kung nasa true church ka, pwede mo na i-declare na you're saved. Because you have to experience it. Kaya nga ba, individual ang salvation ng bawat isa. Because salvation is based on an individual affair with God. Ito yung namimiss ng mga religions nowadays. That individual experience with God.
hindi naman nila namimiss yung pupunta sila sa church, hindi nila namimiss yung magbabasa ng Biblia sa end time message, hindi naman nila namimiss yung paghahalungkat ng mga mensahe ng propeta. Pero actually, it should be a personal experience. It should go beyond that. These people will think that their worship is genuine. Pero malibang maunawaan nila ito from a personal level, yung kanilang worship is in vain. In vain do they worship me, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ang masama niyan, sila na mayroong walang karanasan, masama ang tingin nila doon sa taong may karanasan. Sa pananampalataya, they think na itong mga tao na ito, mga panatiko. Sabi ng propeta, holy rollers. Itong mga tao na ito ay nasisiraan na ng kanilang mga ulo, ng kanilang bait. Because they don't have an experience to connect. Kagaya nga sinabi natin kanina, faith is actually a sense. Our prophet called it sixth sense. Ngayon, mayroon tayong 5 senses to connect to the outside world. Sa seeing, hearing, feeling, tasting, tsaka smelling. All of these are used to connect to the outside world, but it has nothing to do with faith. Kadalasan, ang i-declare niyan, opposite pa sa dapat mong paniwalaan. Remember yung panahon ni Joshua nung nagtiktik nga sila? At i-declare ng sense of seeing nila, higante yung kaharap nila. So, sa kanila, yun ang nagkaroon ng nagmaterialize sa mga puso nila. Kaya nga sinasabi natin, fear has torment, sabi ng Biblia. Because it has an effect on you, kaya kanyang pahirapan. At sa kaso nga ng mga Israelita na ito, dahil sa kanilang takot, nagmaterialize yun, hindi sila nakakapit dun sa pangako ng Diyos. Fear has torment. By the way, ang title nito is Substance of Faith versus Torment of Fear. Substance of Faith versus Torment of Fear. So, yung 5 senses pala natin, it has nothing to do with God. Of course, we can use it for the glory of God. Kung gusto mo na yung mata mo gamitin mo sa pagtingin ng mabubuting bagay, yung tenga mo gusto mo gamitin sa pagdinig ng mabubuting bagay, yung pandama mo pwede mo gamitin sa mabubuting bagay. So lahat na ito pwede mong gamitin to His glory. But then you have to always rely on the sixth sense. Hindi ka pwede mag-rely din sa 5 lamang na yun. You can only contact God by the sixth sense, which is faith. There isn't any of them that will declare God, not one of them. And people will rely heavily doon sa 5 senses. Hindi na malaki pagkakamali ng tao. They rely on these 5 senses para patunayan yung kanilang pananampalataya. To see is to believe nga, sabi nga nila, di ba? Yan ang mabigat na pagkakamali ng tao. To rely on these 5 physical senses. To see is to believe. No other sense can prove God but faith itself. Kaya nga sabi dun sa binasa natin, di ba sabi sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Bakit ka maghahanap ng ebidensya kung yung faith mo mismo ay yun na yung ebidensya? Faith is the evidence of things not seen. So wala kang hanaping ebidensya na pwedeng i-declare ng 5 senses mo. Faith in itself is an evidence. The mere fact that you have faith, it's given by God, it will prove the existence of God. It will prove that God dwells in you. It will prove God's promises, God's words. You don't need any other evidence. Wala kang pangailangan na magkamit ka pa ng marami pang ebidensya, mag-ipon ng ebidensya na para ng patunayan na totoo ang Diyos. Because faith itself is an evidence. Meron kwento ang ating kapatid na propeta. Meron siyang nasabihan na Panginoon inapagaling na isang babae na may tumor. Ngayon itong babae na to, pagkatapos niya mapagaling, bumalik siya dun sa doktor na nag-diagnose sa kanya ng tumor. Sabi sa kanya, Dok, hindi ko na kailangan magpa-opera sa'yo dahil pinagaling na ako ng Panginoon. Sabi niya, ay, hindi ako naniniwala dyan sa divine healing na yan. Sabi nitong doktor. O sige, Dok, tingnan mo kung nandito pa yung aking tumor. Kung wala na ngayon tumor, anong kanino ka nagpa-opera? Ganun ang tanong. Kanino ka nagpa-opera ng tumor mo?
Hindi nga po, divine healing nga po, pinagaling po ko ng isang lingkod ng Diyos sa kanyang pamamagitan ng kanyang lingkod. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi to po yung divine healing na yan. Paano mo papaliwanag na nawala sa akin itong tumor? Hindi, nagpa-opera ka. Patingin, hanapin ko yung peklat. Naghahanap siya ng peklat. Sabi niya, anong ipinahid mo rito? Ba't nawala yung peklat? Sinisipin mo, his thinking is there to prove that what this lady is wrong. This saying is wrong. Anong ginawa mo dyan? Anong ipinahid mo? Anong ginawa mo kaya walang marka? Sabi ko nga po sa inyo, na pinagaling nga ako. Sabi niya, hindi ako maniniwala, malibang makita kung umaalis sa'yo yung tumor. See? Ang laking problema na sanlibutan na to, they are trying to prove faith by their senses, by their logical thinking, by their human reasoning. Kailangan maging logical. Alam mo kung kakapit tayo sa logical parate, then Noah should not have done that ark in the first place. Then hindi logical na ulan. Abraham should not leave Chaldea in the first place. Then hindi naman logical sa kanya na magpakalayo-layo, wala namang patutunguhan yung gagawin niya. Abraham should have just looked at his body and say, matanda na ako, hindi logical na magkakaalak pa ako, wala na nga akong desire, tingnan mo na asawa ko, ganyan na ang kanyang kalusugan, paano pa sabihin natin magkakaroon ng anak? Hindi logical yan. Kasi yung sabi nilang logic, sometimes it declares opposite to the word. We don't need human logic here, we need God's logic. God's true reasoning, God's faith in God, yun ang kailangan natin. So itong doktor na ito, kahit pa pinakita sa kanya nung kanyang dating pasyente na wala na yung tumor, still he doesn't believe. Dahil kailangan makita niya na lumalayas actual yung tumor. You see what kind of reasoning this is? Kailangan makita niya mismong nawawala. So this is how people see things. But praise be to God, the true elect will not see things according to his own eyes, but according to God's eyes. Amen. Ang faith is actually your way of seeing it from God's perspective. Kaya nakakapitan mo kasi alam mo, Diyos ang nangako nito at nakita na ito ng Diyos. Kung pinakakuha ka ng Diyos na rapture, wala ka namang anything to prove that there will be a rapture. Wala akong anumang dokumento na magsasabi na may pirma ng Diyos. All I have is this Bible na may sulat na sabi ako yung aagawin. I cannot prove that to anybody. But then if you know that God promised that, sigurado ka. Amen. Hindi ka mag-aalinlangan dahil alam mo Diyos yung nangako. At alam mo kaya magkakatotoo kasi nakita na ng Diyos before the foundation of the world. Di ba yung kata natin, I'm anchored in Jesus. Di ba you're anchored in Jesus? Diba? Kasi wala ka ng ibang pagkaalinlangan, wala ka ng takot, yung cannot torment you anymore. Real substance faith would not look at things around us the way a normal people will see. Hindi normal ang pagtingin natin. Ang pagtingin natin ay palaging how God see things. This is not human thinking, but God's own thinking. Ngayon, sabi nga nila, now faith is the substance of things hoped for. May mga tao, meron din naman silang hope. Pero ito yung hope na walang substance. Hope lang. Halimbawa, tataya nga ako sa loto kasi umaasa ako na mananalo ako sa loto. Ganun yung paniniwala niya na kapag umikot itong tambyolo na ito, somehow, papipili nung tagapulot yung number ko. Siguro matsatsambahan ko to. So yun yung hope. Yun yung hope na nakabase sa isang walang kasiguraduhan. Yun yung hope na walang substance. Pero sinasabi dito, yung faith daw ay may substance na pananampalataya, may substance na pag-asa. Umaasa ka ng hindi, ng walang alinlangan, may kasiguraduhan yung pag-asa mo. Hindi ka nagpapaikot ng tambyolo o ng ruleta na nagbabakasakali na mabubunot. Hindi ito isang, actually, ang sinasabi ng iba na faith, mayroon akong faith. Kung susuriin mo yun, hindi faith yun. That's just hope. They're just hoping, sana gumaling ako, sana pagalingin ako. Lord, okay, sinasama nila yung pangalan ni Lord dun sa sinasabi nila. Pero kung pakasusuriin mo, there's nothing real about that. It's just hope. I hope that sana
Sana balang araw makaraos ako sa kahirapan ko sa buhay na. That's hope. But if you're a real Christian, you do not hope. You put your full trust on God. Yung hope, pag-hope mo man, yung hope mo may substance. And that's faith. Maraming tao sa mundong ito may pag-asa. Sabi nga nila, habang may buhay doon, may pag-asa eh. Pero ito yung pag-asa na walang substance. There's nothing real about their hope. May narinig ako minsan nagsabi dito, ang pananampalataya daw, hindi ito yung tipong tatalong ka at tsatsambahan mo. It's not like that. Faith is something you are sure of. Sabi nga ng propeta, kung ako halimbawa, kausapin ng Diyos na pumunta ako sa libingan ni George Washington, at sa utusan niya ako na buhayin siya, hindi ako mag-aalinlangan, pupunta ako sa libingan niya at ibubroadcast ko sa buong mundo na kaya na mabubuhay siya. You see, he's confident about that, na kung mangusap sa kanya ang Diyos, na gagawin niya ang isang bagay, walang alinlangan, gagawin niya. This is what faith is all about. It's something beyond mental capacity. Most people have mental conception of what faith is. Hanggang dito lang. Ang problema, hindi dapat, dyan lang yan, dapat nandito yan. Intellectual faith, you can't understand God by intellectual faith. Kaya ngayon yung pangusap natin dati na maraming tao kumakapit din naman sa written word. You will be able to somehow understand this word by intellectual faith, but it will not have any substance in your life. Buhay, okay, pwedeng siguro nga mababago yung buhay. May mga tao kung nabalitaan na yung nabasa nila salita ng Diyos, nagtuwid naman yung buhay nila. But that's intellectual faith. And unless yung Diyos mismo magbigay ng substance ng faith na yan, hindi totoo yung faith na yan. You can go church from church, prayer line after prayer line, scriptures after scriptures, message after message, pero kung walang substance yan, you can still call it hope. You're just hoping. Tumaasa ka lang. You will not make it dahil pag-asa lang yan. Yan ang sakit na sa libutan ngayon. Pag puro sila pag-asa, 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 walang pananampalataya. Kaya maraming tao, balot sa takot. Kasi pag-asa lang eh. Pero kung nasa Diyos ka, yung takot walang lugar sa'yo at hindi ka pahirapan ng takot. Perfect love cast out all fear, sabi ng binasa natin. Kasi tanging yung substance faith lang ang magtatanggal ng takot. We need to go deeper than this. Substance faith is something that I can hold on to na pwede kong asahan yan. Pwede kong iasa yung buhay ko. Pwede kong iasa lahat ng pag-aari ko. Lahat ng mga mahal ko sa buhay. Kinabukasan ko. Pwede kong iasa sa kanya ang present ko. Ang problema ng tao, kulang sa pagka-trust sa Diyos. Actually, faith is about trusting God. You trust God about your whole life. Yun ang problema sa maraming tao. They don't trust God in their life. Minsan maraming alinlangan. Ano kaya mangyayari bukas? Ano kaya kakainin ko bukas? Paano kaya mapagtatapos sa mga anak ko? Paano kaya ako makakaon sa kahirapan? Maraming hindi kasiguraduhan because of lack of faith. Pero yung tao, yung alagad talaga ng Diyos, yung tunay na pinili ng Diyos, will always have confidence. Na kahit nabi sa kalagitnaan ng isang unos, alam niya, God will deliver him somehow. Sabi nga ng propeta, if you have faith, you know, He will heal your crippled hand. Sabi niya, He will heal your crippled hand, and you don't even have to look at your crippled hand, dahil alam niya pinagaling na yun. Wala pa man yung kagalingan, nagtatatalong ka na sa tuwa. Dahil may kinakapitan kang matibay na saligan. You have sureness in everything in your life. Unless fear, it gives you uncertainty. Marami kang katanungan. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Wala kang direksyon. So this is what faith is all about. It's about blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Tama, ang ganda ng kanta natin, ano? Oh, what a foretaste of glory divine. So it's actually a foretaste. Tinararara sa'yo ng Diyos, yung kadakilaan ng Diyos. Because I believe whatever God has promised, tutuparin niya. Yun ang ating Diyos, mga kapatid. Praise God.
Faith is about trusting. You have faith because you trust God. You are eternally anchored in Jesus. Kung sa isang barko yan, hindi yan basta tatangayin. Dahil naka-angkla yan. Ganon ka-confident dapat ang bawat isa sa atin. It doesn't matter kung ano sabihin ng nasa paligid natin. Remember yung kanina example natin? 2 lang si Joshua at Caleb. 10 yung nagsabi na hindi natin sila kaya, malalaki sila. Takot yung umiral sa 10, yung mataan sa 2, pananampalataya. Kaya naman, yung 10 ito, hindi nila, nawala sa kanila yung pag-iisip na pinangako sa kanila ng Diyos yun. Pinaparusahan sila ng takot nila, fear of torment. Ngayon, maraming tao sabihin, may faith ako. Kasi, kanina doon sa message ng pastor namin, lumuha ako. Naiyak ako, nabababag, natouch ako ng gusto. Actually, that's not faith. They call it faith, but that's emotion. Naantig yung damdamin ko talagang sumuot sa kaibuturan ng aking puso. Ito yung mga madalas sinasabihin. But actually, that's not faith, that's emotion. And even yung mga walang, sasabi natin mga walang Diyos, sila din naman inaantig ang puso. So it's not about how emotional a preaching is. Ang tanong, may substance ba yung preaching? People's faith nowadays are built up on emotion and not real faith. And to understand what real faith, faith with substance, saka yung faith na walang substance, nagbigay ng example ang ating prophet. Sabi nga, halimbawa, nagutom ako. Nagutom ako, at nanghingi ako ba kay Brother Johnny, Brother Johnny, nagugutom ako, pwede mo ba akong pakainin? Si Brother Johnny, wala naman siyang dalang pagkain, pero meron siyang pera. Sabi niya, Brad, 5 reals, Brad, ito, 5 reals. Ang real faith will look at that 5 reals as though it was bread. Hindi ko kailangan na tinapay ang real faith will rejoice in that 5 reals because that 5 reals is the purchasing power of that bread. Of course, nung matanggap ko yung 5 reals, gutom pa rin naman ako eh. Hindi pa rin naman ako nabupusog at hindi ko naman pwedeng kainin yun. But I know deep down in my heart that I have the purchasing power. And it's as good as bread na nasa kamay ko. Pwede na akong magtatalon sa tuwa. Yan ang faith. Substance faith. When I have the money in my bed, I'm just as happy as if I have the loaf of bread in my hand. Yan ang substance faith. Oo, gutom pa ako, kumakalampay sikmura ako, pero I don't see it that way. Masaya na ako. Yun ang genuine faith. In contrast naman sa intellectual faith, pag binigyan ako ni Brother Johnny, ano ito? Kaaling ko ito, hindi ko naman makakain to. You don't see the power of this in your hands. Hindi ako masaya malibang makapunta muna ako sa grocery, makalabas ako sa grocery, may dalang tinapay at may soft drink sa isang kamay, at ako'y kumakain. Doon lang ako pwedeng magsaya kung intellectual faith. Doon lang ako pwedeng maging maligaya. Whereas, doon sa genuine faith, papunta pa lang ako sa grocery, nagtatatalon na ako sa tuwa. Kapag intellectual faith ka lang, pag abot sa'yo ng pera, marami ka pa rin takot. Naku, paano kaya kung doon sa tindahan na pupuntahan ko, naubusan na ako ng tinapay? Paano kaya kung matraffic ako sa daan? Paano kaya kung umulan? At hindi ako makapunta? Parang maraming takot, maraming alinlangan kasi yung intellectual yung faith. Pero kung tunay na pananampalataya, pag abot sa akin ng 5 years, pagtatatalon na ako sa tuwa. Dahil I know, this is as good as bread. At with true faith, papunta kaya ako doon. Masaya na ako, nagtatalon na sa tuwa. At halimbawa, nag-iisa lang ang pwede kong bilan ng tinapay sa buong Qatar. Halimbawa, yung nag-iisang tindahan na yun. Halimbawa, ay nasa Al-Shamal pa. It doesn't matter. Habang nagdadrive ako ng pagkatagal-tagal ng 3 oras, masayang-masaya ako dahil finally makukuha ko yun. Oo, gutom ako. Pero that doesn't matter. Because I have the purchasing power in my hand. Mga kapatid, nasa ganun tayong kalalagayan ngayon. Nagkakasakit pa rin tayo.
Tayo pa minsan may inuubo sa atin, nahihirapan minsan, kinakailangan gumising sa madaling araw para magtrabaho, kinakailangan makipagtrabaho sa sanlibutan, inipersecute sa maraming tao, nasa ganun tayong kalagayan. Pero since you have something in your hand that you can hold on to, and that is substance faith, maligaya ka na. At naghihintay ka na lang ng kaganapan, pinakakuha tayo ng Diyos ng eternal life. Hindi ito yung tipo na dahil pinangakuhan ka lang, hindi ka na pwede maging maligaya dahil pangako lang. Kapag may substance faith ka, pangako lang yan, inaari mo na. Kaya nga, ang mga pinili ng Diyos at maliligayang mga tao yan eh. Hindi sila yung mga malulungkutin ng mga tao kasi alam mo na nakasama mo yung Diyos at pinangakuhan ka ng Diyos. Kung may pera ako na gano'n at meron akong genuine faith, all I have to do is just go to the grocery and buy. Faith never looks and say, I don't feel any better. Pera lang ito eh. I don't, gutom pa rin ako. Sa'yo na nga yan, balik ko na nga sa'yo. That's not what genuine faith is all about. Kumbaga, mga kapatid, sa Panginoon, humihingi ka pa lang ng kagalingan. Wala pa yung kagalingan. Nagtatatalong ka na sa tuwa. Because you're claiming it already. Masaya ka sa kasiguraduhan. See, it rejoices because you already got the purchasing power of healing in your hands. People look out and say, I haven't got faith enough for my crippled hand. If you have faith, you won't even look at your crippled hand. Sabihin mo, ikaw ay may sakit. Pero kapag may faith ka, hindi mo man lang titingnan yung sakit mo. Because you know, pagagalingin ka ng Diyos. And yung tinapay na yun, ay yung pera na binigay sa akin ng kapatid na yun, it doesn't matter kung kinakailangan ko tumawid ng 5 bundok, tumakbo sa malayong disyerto. Doesn't matter. Because deep down in my heart, I have the purchasing power. And there's no one who can take away my joy. My joy, masayang-masaya ako at walang makakapag-alis, not even Satan. That's real faith. Praise God. Faith brings joy to a believer. Fear brings terror. Brings torment, sabi ng Biblia. Kung takot ang namamayani sa'yo, you won't find the real substance in the money you are holding. Sabi nga nung binasa natin kanina, there are 2 elements that control the entire human race in the world. One of them is fear, the other is faith. Pwede kang kontrolin ng takot, pwede kang kontrolin ng pananampalataya. It's up to you. Mamimili ka kung sino ang gusto mong manamayani sa buhay mo. Kapag ang tao maraming takot, mawawala siya sa tunay na kapahingahan. Puro alinlangan sa kasalukuyan, sa hinaharap. Masaklap nun, hindi lang yung future tsaka yung present ang inaalala, pati yung past, inaalala. Tinulang kasiguraduhan. Kaya kung pinili ng Diyos, walang alinlangan sa lahat ng bagay, God will provide. Kasi mga kapatid, yan ang pananampalataya. Nung gumawa si Noah ng ark, it was not raining, but he still did it. Dahil inutos sa kanya ng Diyos. May marahil, kahit pa paano bilang tao, na naisip niya na maaari siyang pagtawanan, na maaring maging yung mga kamag-anakan niya sa buhay ay hindi maniwala sa kanya, but that doesn't matter his faith. Nung si Moses ay gamitin ng Diyos para i-guide yung Egypt, yung Israel palabas ng Egypt, he had no fear. Alam niya na kasama niya ang Diyos, natutulungan siya ng Diyos sa mission niya na ito. Yung last week na message, yung Elijah, na nakipag-showdown sa mga propeta ni Baal, 1 versus 850. Kung ordinaryong tao yun, matatakot yun. But he has faith in God. So, titingin tayo ng mga ilang karakter sa Biblia, actually 2 karakter sa Biblia, main karakter sa Bible, na nagpakita, yung isa nagpakita ng takot, at yung isa nagpakita ng pananampalataya. At tingnan natin kung ano yung naging epekto ng takot. Alam niyo itong kwento na ito, very popular. Punta tayo sa Matthew 14. Matthew 14. Ito yung incident na kung saan si Apostol Pedro ay lumakad sa tubig. 14:22. Basahin ko muna yung 22 hanggang 26. Sabi niya, and straightway, Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.
And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. So 24. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. 25. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. So 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. Hinto muna tayo dito mga kapatid. Imay-humayin natin to. So, sa mga, kung maalala ninyo mga kapatid, itong binabasa natin sa Matthew 14, inabutan sila ng bagyo sa kalagitnaan ng daan, ng tubig, ng dagat. Hindi ito yung unang pagkakataon na nangyari sa kanila ito. Babalik lang kayo ng ilang chapters pabalik sa chapter 8, nangyari na sa kanila yan, na sila, ang pinagkaiba nito, tsaka nung nasa chapter 8, sa chapter 8, kasama nila ang Panginoon. Dito sa isang chapter na to, hindi nila kasama ang Panginoon. Sino ang malaking pagkakaiba nila? Nung sa chapter 8, nagkaroon sila ng takot na bagamat kasama nila ang Panginoon, yung Panginoon nakaidlip. Kaya nakaidlip, pero sila nagkaroon ng kabagabagan kasi nakita nila ng malalaki na yung mga alon, yung hangin malalakas. At ginising nila ang Panginoon, Panginoon, lulubog na tayo. At sabi ng Panginoon, why are you faithful? You little fearful, you little faith. Why are you faithful, O you little faith? So yung palang pagkakaroon ng napakaliit na pananampalataya, equivalent din yan sa pagiging matatakotin. Yung pinatigil ni Jesus Christ yung una sa chapter 8, tumigil at silang lahat ay namangha, behold, what manner of man is this? Na kayang patigilin maging ang hangin at maging ang bagyo, maging ang mga alon, sumusunod sa kanya. So, may napansin ba kayo? Ngayon, several chapters lang after, nangyari na naman, inabutan na naman sila ng bagyo. Take note, maraming biyas ang mga isda dun sa mga apostles na yon. Hindi nyo ba napansin na yung mga isda na yan, sana yan na titingin muna sila sa kalawakan, may bagyong darating mamaya. Huwag muna siguro tayo maglayag. Pero sa pares sa pagkakataon, walang nakakita sa kanila noon. Sa pares sa pagkakataon, walang naka-anticipate sa kanila na may babagyo. Ano ibig sabihin nun? Siguro sa salita ng sanlibutan, sasabihin nila parang minamalas yata itong mga apostol na to. Hindi lang isang beses, 2 beses nangyari. Actually, may gustong ituro sa kanila ang Panginoon. Gusto silang turuan ng lesson on how they have to control their fear. Paano sila mag-exercise ng kanilang pananampalataya. Nung una, kasama nila yung Panginoon. At siguro natuto sila ng lesson doon. Siguro, dapat pala, Pedro, sabi siguro ni Matthew kay James, dapat pala siguro, dapat magkaroon na tayo ng tiwala. Next time na mangyari to, alam na natin ang gagawin natin. Next time na mangyari uli na, magbumagyo, nasa gitna tayo, kasama natin ang Panginoon, hindi na tayo matatakot. Pero ang problema, the next time na mangyari, wala na yung Panginoon. So nakita nyo ngayon, sinusubok ng Diyos ang mga apostol niya, pinapalago niya sila. Kung paano ma-overcome ang fear. Siguro sa isipan nila, confident na sila dahil kasama nila ang Panginoon. Kaya na natin ito. Basta kasama natin ang Panginoon, tayo dapat katakutan. Pero ang problema, the next time na nangyari, sila na lang. So yun yung makikita ninyong aral na gusto ituro sa kanila ng Panginoon. Christ is teaching them to lose their fears. Christ was training His apostles in faith. Okay, praise God. At kung papansin ninyo, nakadagdag din sa takot nila kasi yung alam nyo mga kapatid, yung fact na sabi dito na kung nabasa niya, nasa 4th watch na sila. Ibig sabihin, alas 3 na yan ng madaling araw. At kung titingnan yung sequence ng pangyayari, pinaalis sila ng Panginoon after mangaral ng Panginoon. So, pagpalagay mo na alas 7 yon. So, from 7 up to 3 in the morning, naglalayag sila. So, may kahalong pagod dito, may kahalong takot. So, sama-sama na. So, tuloy natin pagbabasa. And 26, and when the disciples saw him walking in the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I. Be not afraid. And Peter answered
him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Tingnan yung 30. But when he saw the wind boisterous and he was afraid and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. So parang all of a sudden, nakita niya yung alon. Tanong, wala ba yung alon dati? Kalilitaw lang ba nung alon na yon nung lumakad siya sa tubig? Isabihin ba, nung tumungtong pa siya dun sa tubig, dun lang umalon? Ang makikita niyo rito, walang nagbago sa sirkumstansya. Nung nasa bangka siya, may alon na, may unos na, humahangin na pagkalakas-lakas. Nung tumungtong siya at nakapaglakad siya, nandun na yung alon na yun. Pero ano ba sabi napansin niya? So it is not a change in circumstances, it's not a change in situation, it's a change in his faith. Walang problema sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Hindi naman nagbago yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Hindi naman nabawasan yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Wala namang nagbago doon sa word na binitawan ni Jesus Christ. Ang problema, wala kay Jesus Christ, wala sa alon, wala sa hangin, wala sa bangka. Ang problema, nasa kay Peter. Tuloy natin. And immediately Jesus stretched out 47 and 40 and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? 32. And when they were come into the ship, the wind ceased. Okay, doon natin ito. Everything goes fine until Peter notices the storm around him. Okay naman nakapaglakad na siya ng ilang distansya, na-overcome niya na yung wind, na-overcome niya na yung waves, until pinansin niya yung waves. Remember, nung naglakad siya, the storm has not stopped yet. During all this commotion, habang nagkakaganito nangyari mga bagay na ito, the rain has been coming down, na napakalakas ng ulan, napakalakas ng alon, wala naman nagbago. So it's not a change in circumstances, it's a change on mindset. Ang nagbago ay yung pananampalataya niya. Doon niya pinakita na ang unang focus niya na kay Jesus Christ. So here you can say that faith is concentrating on Jesus. As long as he was concentrating on Jesus, there was no problem. But when he shifted his concentration, nung inilipat niya yung kanyang pagtingin mula kay Jesus patungo sa mga tubig, sa alon, doon siya nagsimulang bumaba. Nung una siya bumaba, wala namang may alon na naman nun eh. Sabihin, kaya niya palang ma-overcome yung alon, yung tubig. Ang problema, wala sa alon, wala sa tubig. Ang problema na kay Peter. He was doing all right. He was ignoring the waves. His eyes was on Jesus. But when his eyes fell on the waves, he feared. The change was not in the circumstance. The change was not in the waves or in the winds. The change was not in the power of Jesus. The change was in Peter himself. Yung kinatakutan niya, nangyari. So ito yung sabi natin na fear has torment. Fear has substance also. Kung papayagan mo na manghibabaw sa iyo yan. When you think he can walk on water, he was able to walk. When you think he will fall, he sink. Yung substance of faith na napalitan ng substance of fear. So bilang Kristyano, it's your choice. Kung gusto mo tumingin sa symptoms ng sakit mo, fine, go ahead. Kung gusto mo tumingin sa suliranin mo, it's up to you. Pero walang ibinungang mabuti kay Peter yung tumingin siya sa alon, sa dagat. Kung pipiliin mo, tingnan yung symptoms mo, nasa iyo yan. Pero kung ako sa'yo, titingnan mo yung kaya magpagaling sa'yo. Abraham could have looked at his body and say, matanda na ako, hindi ko na kaya makabuo nung isa pang anak. Noah could have said, tagal ko nang ginagawa itong arka na ito, wala namang ulan. So kapatid, hindi kasalanan ni Jesus na lumubog si Pedro sa tubig. The power of Christ was always there. The power of God has nothing to do with His failure. Kaya mga kapatid, every time na may failure ang bawat isa sa atin, every time na may failure ang church, every time na may nangyayaring hindi mabubuti, that has nothing to do with God.
That has nothing to do with God na binabawi niya yung salita niya sa atin, na yung Diyos ay biglang nagbago ng kanyang mga pangako. Yung walang kinalaman sa mensahe na huling panahon niya na para bang hindi na totoo yung mensahe ng huling panahon. It has something to do with us. Kung may problema na nangyayari sa iglesia nito. We can easily get distracted, kagaya ni Peter na na-distract na siya nung nakita niya yung alon. But what we need is substance faith. Not little faith that Peter had. Naintindihan ko mga kapatid na hindi madali na habang umaalon, habang umuulan, habang malalakas yung alon at binabangga yung bangka. It's not easy to stay focused. Pero ang hamon sa atin ng Panginoon ay manatiling nakatingin kay Kristo. Yun ang yung mensahe na sa atin ng Panginoon na manatiling nakatitig sa ating Panginoon. Bakit ka matatakot sa hangin kung kasama mo yung kumukontrol ng hangin? Kasi yung bagyo na naranasan sa Pilipinas, bakit ka matatakot sa bagyo kung kasama mo yung pumuprotekta sa bagyo? Pumuprotekta sa tao laban sa bagyo. Sometimes you don't have control over the storm, but we have control over ourselves. Kaya mong kontrolin yung sarili mo kung anong pananaigin mo sa pananampalataya o pagkatakot. Yung makita mo yung alon, sa atin na-realize niya, teka, hindi ako para dito, dapat dadalo ko sa bangka ah. Sabi nila, wala sa kanyang isipan yung power ng Diyos. Sabi nilang naalala niya, teka, tao ko yan, tao hindi dapat lumalakad sa tubig eh. Mali, babalik ako. Ganun lang naisip niya. Bumaba yung kanyang level ng pagkaintindi sa sarili niya. Kaya naalala niya, sabi nung message natin dati na tayo yung mga untapped resources, gamitin natin. Isipin niya, kapatid, yun yung naging problema ni Peter. He looked at the circumstance, he looked at his fear, not at his faith to God. He came to a conclusion na sabi niya, I'm not supposed to walk on water. This is impossible. Kasi pag inisip mo ng imposible na talaga yan. Ngayon, hindi naman sa ginajustify ko si Peter. I still admire his little courage. Kasi isipin niya habang nangyayari to, merong 11 apostol doon sa bangka na hindi nagkaroon ng tapang na lumakad sa tubig. Hindi ko ginajustify si Peter, pero sabi nga ng mensahe natin dati na, okay, siguro nga mas safe si Peter kung nandun siya sa bangka. Siguro nga, hindi siya lulubog kung nanatili lang siya sa bangka. Pero at the same time, hindi niya rin naman maranasan na lumakad sa tubig kung nanatili siya sa bangka. Get out of our boat, sabi nga natin dati, di ba? Let us try to explore ano pa yung kayang gawin ng Diyos para sa atin. As long as you stay in the boat, you'll never sink, okay? But you will never walk on water either. When Jesus called Peter little faith, tinawag sa kanya, you of little faith. Actually, hindi niya nare-rebuke si Peter for attempting so much na masyadong naging panga si Peter. Hindi yun ang rebuke ni Jesus Christ. Hindi niya sinabihin si Peter, sana nanatili ka na lang sa bangka. In fact, hindi siya naging pangas. Actually, ang ginawa ni Jesus ni Pedro, sabi niya, bid me to come. Nagpapaalam pa siya sa Panginoon na papatulutan mo ako na lumapit sa iyo. At pinahintulutan pa nga siya ng Panginoon. Nirebuke si Peter ni Jesus Christ not for attempting so much, but for trusting too little. Masyadong maliit yung tiwala niya. So do you see the difference? Jesus is not saying, Peter, sana nag-stay ka na lang sa bangka. Hindi yun ang lesson. Peter was rebuked by Jesus for having so little faith. Alam nyo, kung nanatili lang sana yung faith na yon, he could have come to Jesus Christ and he could have get back to the boat all sa pamamagitan ng paglakad sa tubig. All magagawa niya yung mga imposible kung hindi lamang siya natakot. Yung pananampalataya ni Peter, tinawag sa little faith, di ba? Ibig sabihin may konti pa siyang pananampalataya. Kasi may pananampalataya siya na lumabas sa bangka eh. Yun nga lang, yung pananampalataya niya hindi sapat para makarating kay Jesus Christ. Sana mga kapatid, yung pananampalataya natin na hindi lang sapat para dalhin tayo sa labas ng mga iglesia na kinabilangan natin noon. Sana enough yan. Nawa, bigyan tayo ng Diyos ng enough na pananampalataya para marating yung perfection. Kasi yun yung klase ng faith na kailangan natin. Hindi yung little faith, but perfect faith. Perfect
Perfect love cast out all fear, sabi ng binasa natin kanina. Ngayon, nung nailigtas na ni Kristo si Peter, tumigil na yung unos. Pwede naman pa tigilan ni Jesus Christ yun bago pa nangyari yung lahat eh. Pero Jesus Christ was teaching Peter on the value of having faith. Nais nang turuan si Peter ng isang aral tungkol sa pagkatakot. Fear is substance. It can overcome you if you cannot manage it. Walang Kristiyano ang dapat mabuhay sa takot. Kaya nga alam mo sabi ng Biblia na walang duwag ang magmamana ng kaharian ng langit. Hindi na nanakot ang Diyos pero hindi niya tayo tinitreat na hindi tayo magmamana kung tayo may takot. Because if you have fear, you cannot go direct, you cannot have perfect faith with fear. Yung mga fearful, hindi talaga magmamana ng kaharian ng Diyos yan. Because you can never achieve perfect faith with fear. Ngayon, ito yung example ng tao na nangibabaw sa kanya yung fear. Maghanap naman, meron naman tayo isang example ngayon dito ng isang tao na ang nangibabaw naman ay ang pananampalataya niya, na walang lugar sa puso niya yung takot. Hindi na natin babasahin to pero alam niyo yung kwento sa 1 Samuel chapter 17. Gusto niyo basahin niyo na lang sa inyong free time. Pero alam ko na alam niyo yung kwento tungkol kay David at kay Goliath. Isang halimbawa ng isang tao na hindi nagpakita ng kanyang pagkatakot. Could you imagine mga kapatid na merong labanan between the mga Pilisteo at saka ng kampo ng Israel. May labanan. Sa isang kampo nandun yung mga Pilisteo, nasa isang kampo nandun yung mga Israelita. At actually yung threatening na ito ay nangyari, kung babasahin niyo yung 1 Samuel chapter 17, nangyari ito sa loob ng 40 days. 40 days, nagpapakiramdaman sila. Si Goliath, dumarating sa harapan at nagsasabi, nagdi-declare na kumuha kayo ng isa lang. Kapag ako ang nanalo dyan sa panglaban ninyo, then mapapasailalim namin kayo. At kapag yan siya naman ang nanalo, kami naman ang mapapasailalim sa inyo. So yun yung threat ni Goliath. And Goliath, we know, was very tall, very huge. Kaya naman walang nagkaroon ng lakas ng loob sa mga Israelita. And Israel, with all their training, was scared of him. So isipin nyo, anumang training na mayroong maibibigay sa atin ng mundong ito, it's not enough for us to avoid all our fear. Kasi hindi naman yung training ng mundong ito ang magtatanggal sa takot eh. Hindi yung training ng mundong ito eh, kundi yung training na mula sa Diyos. So, takot na takot silang lahat. May isang giant na may humahamon. May humahamon na isang giant at wala kahit isa. Sa loob ng 40 days, nakakatog sila sa takot at di nila malaman ang gagawin. Yung hamon na natili lang na nandun, walang naglalakas loob na mag-step sa harapan at sabihin na siya yung lalaban. Not even the best warriors of Israel. Kinalala niyo, isa sa mga best warriors ng Israel, si Jonathan. Several chapters, 1 Samuel chapter 14, si Jonathan, marami siyang pinatay ng mga Pilisteo. Pero asan si Jonathan sa mga panahon na ito? Walang nagkakalakas ng loob sa kanila. Not even the best warriors of Israel. Natatakot sila, nakikita nila isang higante malaking malaki. So for 40 days nangyari ito. Ngayon itong si David, napag-utusan lang siya magdala ng baon sa mga kapatid niya. Kung tutusin, sabihin napadaan lang siya doon. So bakit hindi niya matiis? Lahat ang narinig niya doon sa hamon na yun, hinahamak nung Goliath, yung buong lahi ng Israel, at higit sa lahat, hinahamak ni Goliath, yung Diyos na sinasamba nila. So sa puso niya, hindi niya kaya. Sa puso niya, sinabi niya sa kapatid niya, papabayaan niyo ba na nilalapastangan tayo nito? Nilalapastangan yung Diyos na buhay ng higanteng ito? Na hindi tuloy na ito? Yun ang sabi niya. Silang lahat may takot, pero 40 days nangangatog sila sa takot. Pero itong isang ito, si David, napadaan lang, minuto lang ang kailangan niya, nakapag-decide agad siya, ako ang lalaban siyan. Ilan sa ating nang may ganun tapang? Madali na sa atin kasi nabasa nga natin eh. Nabanggit ko natin, madali na sa atin magsabi na, kung ako siguro na dyan una ang Diyos, ako ang magpipresenta. Pero lumagay kayo sa pagkakataon na yun, na hindi mo pa nababasa, wala kang alam. Magkakalakas kaya ng loob na
kung lalaban ko, ito si David. Minuto niya lang narinig yung hamon. Hindi na lumipas yung isang araw. Yung iba, 40 days na silang nangangatog sa takot. At siguro, na-imagine ko lang, kung 40 days, kasi sabi din sa Biblia, 40 days, twice a day, lumalapit si Goliath para maghamon. Isa sa morning, isa sa evening. Siguro, na-imagine ko, gumagawa ng game plan, ng battle plan itong Israel. Ganito gagawin natin, ha? Bukas ako mag-ipresenta. Ipresenta ang sarili ko kung lalaban dyan. Pero pagdating ng kinabukasan, huwag na, ayaw ko. Kasi, maaaring kahit pa paano naka-device sila ng pansarili nilang kakayanan na labanan yung higante. Pero for 40 days, nangangatog sila sa takot. Itong isang ito, na napakalit na bata, nakita niya, hindi pa pwedeng mangyari ito. Na nilalapastangan yung living God ng isang hindi tuli. A little shepherd come from his usual routine. Nagpapakain siya nag-aalaga siya ng mga tupa, isang shepherd. He was not really trained for battle. Pero alam niya, hindi siya papayag na nilalapastangan yung pangalan ng Diyos niya ng isang Filisteo. God uses simple things that seem ridiculous in the sight of the world. He does that to show His great power. Sabi ni David, you mean to say, papayag kayo na ginaganito tayo ng higanteng ito? Kaya sabi ng kapatid niya, yung pangalan niyang kapatid, ayang ka na naman, David eh. You got mischief in your heart, sabi nung kapatid niya. Siguro, bumalik ka na lang doon sa tupa, mag-alaga ka na lang. We got this under control. Siguro ganun yung isipan nito ni David. Alam niyo kung si David, nakinig sa sinabi ng kapatid niyang panganay na si Eliab. Tapos yung kwento. Kung nakinig siya, alam mo, nakaka-insulto yung sinabi ng kapatid niyang panganay na yon. Pwede siyang sumagot pabalik. Akala mo kung sino ka. Pero tandaan nyo, hindi makakatulong yun kung lalaban pa si David sa kapatid niya. I just realized, mga kapatid, na every time na may nag-aaway sa atin na magkapatid, we are not helping the church. We are helping the enemy to overcome us. Hindi makakatulong kay David na labanan niya yung kapatid niya dahil hindi sila magkaaway. Ang magkaaway, sila at sila Goliath. I just realized na every time we do something bad para sa mga kapatiran natin, we are helping the devil. Hindi tayo magkakaaway dito. Every time na bumubulong tayo against a brother or a sister, tingin niyo ba nakakatulong kayo sa church? Every time na may nararamdaman kayong hindi mabuti sa kapatid, tingin niyo nakakatulong kayo sa church? Every time na may sinasabi kayong negatibo sa likod ng isang kapatid, tingin niyo makakatulong tayo sa church? We are just helping the devil to overcome us. Si David, tinuruan tayo ng ganong leksyon na sinabihan siya ng hindi mabuti. You have mischief in your heart, David. You better go back to our father's ship. Kung nakinig siya sa kapatid niya, tapos ang usapan, nanaig si Goliath, talo sila. But David uses his wisdom. It was no time for David to fight against his brother na hindi sila magkaaway dito. Alam niya na hindi yung kapatid niya ang kalaban niya. The more na mas mabigat ang kaaway, the more dapat tayo magsama-sama, mga kapatid. Lalo pa nasa end time tayo, the more na malakas si Satanas, the more na dapat magsama-sama ang iglesia ng Diyos. Yung nangyayari sa end time ito na nagkakawatak-watak tayo, it's not helping the end time. Nagkakanya-kanyang doctrine, it's not helping us. We should be one. One in word, one in faith. Hallelujah. Ngayon, nung sabi ni David, kailangan matapos itong ginagawa ni Goliath. Siya ang nagpresenta. Nyo can imagine siguro kung sabi ng isa, Saul, meron na nagpipresenta doon na rin Saul. Tingnan niyo siya na nagpipresenta, lalaban na siya. Siguro siya rin Saul, sa wakas. 40 days na lumipas, wala nagpipresenta, sa wakas meron na. At suddenly dumating siya, ikaw? Siguro may malaking question mark sa puso niya. Ito ang nalaban para sa atin? Ang liit na bata, anong alam yan? See, there are some things that seem ridiculous to the sight of this world na ginagamit ng Diyos para ipahiya yung malalakas. Amen. It's not about David. It's about God in David. Yes. Siguro nakikita ni Saul isang batang paslit.
na walang ibang alam kundi mag-alaga ng mga tupa. Pero ang nakikita ng Diyos sa kanya, hindi yun. Ang nakikita sa kanya ng Diyos, isang magiting na kawal. Isang magiting na mandirigma. Yun ang nakikita ng Diyos. Alam niyo kung titingnan lang tayo ng Diyos sa mga negatibo natin, matagal na tayo naparusahan. But God doesn't look at us that way. He look at our positive. He look at our, sabi nga, di ba, tayo ay mga, kung kumuha ng picture ng Panginoon, merong negative. Yung negative, yun yung nasa sanlibutan eh. Pero He doesn't look at the negative. He looks at the positive. Yun ang tinitingnan niya, alam niya yung buong picture. So, kung maliit man ang tingin ni Saul at ng mga ibang, I don't know kung anong naramdaman ng buong Israel nung nagpresenta si David. Naku, patay na tayo dito. Walang nagpipresenta. Yung nagpresenta, napakaliit na bata. Paano na tayo mananalo nito? Hindi ko alam kung anong naramdaman nila. Kung habang nandun na si David at humaharap na, kung anong eksaktong nasa puso nila. Sigurado ako, wala silang kumpiyansa kay David. Siguro napilitan na lang sila eh. Wala naman lumalaban eh. Sige na. At itong si David, sinutan siya ng armor. Na ipanglaban niya sana doon kay Goliath. Ang problema, hindi siya sanay doon. Hindi yung nakagawian niya. Ang alam lang niya, meron siyang slingshot, bato, at yun ang panglalaban niya. Isinet aside niya yung mga armor, sinet aside niya yung mga weapons, all he has is that slingshot. Mga kapatid, we don't really need PhD degrees. We don't really need to have a Bachelor of Arts, Bachelor of Science to serve God. We don't really need. Kung ano man yung nasa iyo, paglingkod mo. Kung ABC lang alam mo, so be it. Maglingkod ka sa Diyos. Kung grade 1 lang ang natapos mo, so be it. We don't have to be a master, magkaroon ng master degree para makapaglingkod sa Diyos. Kasi yun nga ang problema eh, kapag naglingkod ka sa Diyos, dala mo yung master degree mo, lalo kang mapapariwara. Yun ang problema sa mundong ito. They look at the service of God ng ganito. It's not according to God's will, it's according to the will of man. Sabi nga ng propeta, kung ikaw hindi ka marunong kumanta, hindi ka marunong sumipol, hindi ka man lang, wala ka man lang lakas ng loob na pumunta sa harapan, hindi mag-distribute ka ng mga pamphlet. Sabi sa kanya, kung ano yung kaya mong gawin mo. In the service of God. Ngayon, umapasin niyo sa mga pagkakataon na ito, may in-offer pala si Saul na reward. Sabi niya, na sino man ang makatalo kay Goliath, ibibigay yung kaharian, tapos yung mapapangasawa yung anak niya. So, napakagandang offer. Si David, hindi siya nagpresenta dahil sa reward. Hindi siya yung tipo na, Saul, ako na lang, ang lalaban niya kay Goliath na yan. Huwag mong kalilimutan yung reward ko, pagkatapos ito, Hindi ganun. He has no desire for rewards. Sapat na sa kanya na makita na nilalapastangan nito yung Diyos niya para siya mismo ay lumaban. Kasi maganda mga kapatid na ang motivation natin sa paglilingkod ng Diyos ay yung rewards. Na isang araw magkakaroon tayo ng eternal life, na tayo mapupunta sa eternal na buhay, na tayo magkakaroon ng banal na katawan, na tayo lalakad sa street of God. Magandang motivation yan. Pero sana, our real motivation is our love for God. Yun ang mas magandang motivation. Hindi kasi maglilingkod dahil sa reward. Naalala ko nung bata tayo, madalas reward ang pinangakit sa atin ng mga magulang. Sige na. Kapag natulog ka ngayong hapon, maglalaro ka mamaya. Sige. Sige, kapag maganda grade mo sa school, ibibili kita ng paborito mong gitara. Yung ganun yung ginawa sa akin ng tatay ko eh. Okay yan sa bata. Kapag bata kang mananampalataya, you do it for reward. Okay, but as long as we mature, dapat ang motivation natin, ang ginagawa natin, it's not for our own reward, it's not for our own good. It's for the love of God, it's para mag-glorify ang Diyos. The reason we live is to worship Him. Sabi nung kanta natin, di ba? Si David ang nagpagana sa kanya, hindi reward. Ang nagpabigay sa kanya ng motivation, yung concern niya sa nation niya, at yung concern niya sa Diyos niya. At sa madaling sabi, iniwan ni David yung mga ibinigay sa kanyang mga gamit.
At humarap siya, sabi niya kay David. Sabi ni David kay Saul, sa tulong ng Diyos, paano ba sinabi niyo yung exact word? 1 Samuel chapter 14. First Samuel 17 pala. Sinabi niya na nakapatay siya ng ito. Sabi niya, sa 17:37 ng 1 Samuel, sabi niya, David said, moreover, the Lord hath delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Sa inyo mga pasinin niyo, sabi niya, iniligtas ako ng Diyos sa kamay ng oso at sa kamay ng leon. Hindi niya sinabi na, nagtagumpay ako sa leon, nagtagumpay ako sa oso. Hindi niya inaari yung victory niya. Kung nakapagpatumba man siya ng leon, nakapagpatumba niya ng oso, it's because God is with him. Kaya wala siyang takot. Yun yung susi doon. Alam niya na kasama niya ang Diyos. Kaya kapag alam mo na kasama mo ang Diyos, asa ng takot? Sabi niya, the Lord has delivered me. Kahit na nagtagumpay siya, hindi niya inari yung kanyang victory. At ito yung susi para harapin si Goliath. Kasi ang mga Israelita na ito, kaya sila natakot, inaari nila yung laban eh. Inaari nila yung pakikibaka. Kung inari lang nila, binigay lang nila sa Diyos yung pakikibaka nila, sana hindi umabot yung 40 days. Kahit wala si David, maaaring magtagumpay sila. Siya ang problema. All David needs is a slingshot and 5 stones. Walang AK-47, walang Armalite, machine gun, granada. Hindi niya kailangan yun. Ang kailangan niya lang, tatlong bagay. Slingshot, bato, at tigit sa lahat, pananampalataya. Yun lang kailangan niya. Ang mga tao sa kasalukuyan, they're so harnessed with all kinds of degrees, with all kinds of abilities, with all kinds of talents, until they cannot even preach the old-fashioned gospel anymore, sabi ng Panginoon. They're so harnessed until they can't even preach the old-fashioned gospel anymore. Ang sabi niya, kung kasama ko yung Diyos, nung pinalo ko lang yung oso at yung leon, kasama ko rin ang Diyos na pababagsakin ko itong Pilisteo na to. So you see, he recognizes God in his victory. So yun, humarap na si David. Siguro si Goliath, as usual na naman, nandun na naman siya pang 48 na araw. 40 days ang lumipas, nandun na naman siya. Dumating na naman siya sa harapan ng mga Israelita. Wala pa bang lalaban sa akin? You can imagine, nakasanayan niya na to kasi 40 days na. Sanay na siya na lalapit siya doon at walang lalapit at babalik na naman siya. Araw-araw ginagawa niya yun, pero itong araw ito iba. Nakita niya may papalapit, may lalaban na pala sa akin. At pagkita niya, isang maliit na bata. Kaya nga sabi niya, ang naging sagot niya, ano ko, aso? Sinasagot niya, kung babasahin ng Biblia, sabi niya, ano ko, aso? Minamaliit niya yung kaharap niya. Ang nakikita niya, si David na bata. Ang hindi niya alam, sa batang yun, nandun yung Diyos. Kaya wala siyang takot. At siguro, yung mga nanonood ng mga Israelita, diskumpiyado pa rin, patay tayo dito. Nakita niya magtabi yung dalawa, dihamak na mas malaki yung isa. Patay tayo dito, anong aabutin natin dito? Mukhang wala na talaga tayong. Pero you see, hindi ganun ang pag-isip ni David. Sigurado siya. Yung faith niya may substance. Sigurado siya na pababagsakin niya yun. What was in his hand? A slingshot. Hindi naman talaga mahalaga kung ano pa yung nasa kamay mo. Mas mahalaga yung pananampalataya mo sa Diyos. Ang mas mahalaga, kasama mo yung Diyos. Ang mas mahalaga, merong substance yung faith mo. At alam natin nangyari, pinabagsak ni David si Goliath. At yung sariling espada ni Goliath ang siyang pumatay, pumugot sa ulo ni Goliath mismo. Bakit kinakailangan ng Diyos na gumamit ng isang ordinaryong tao?
para lahat ng nanonood ay hindi magsasabi na kaya lang nanalo si David dahil malakas siya. Kaya lang nanalo yan si David dahil makapangyarihan siya. Kundi ang mga tao sa paligid ay magsasabi na kaya nanalo si David dahil kasama niya yung Diyos, dahil wala siyang takot, dahil may pananampalataya siyang may sustansya. Kasi imagine mga kapatid, papaano kung nagkabaligtad yung sitwasyon? Papaano kung si Goliath yung maliit at si David yung malaki? At tinalo ni David si Goliath. Papaano mo pararangalan ng Diyos doon? Papaano mo may dideclare na kaya nanalo si David at dahil sa Diyos? So sabihin mo lang, nanalo si David, ang lakas talaga ng kawal namin na yan. Kaya itinulot ng Diyos na wala kahit isa din sa mga Israelita, mga galing na kawal, para ang may tamnag yung Diyos mismo. Whether you got a bachelor's degree or a degree of art or whatever you got, if you got Christ, what difference does it make? Sabi ng propeta. Kung wala ka mang bachelor of arts, bachelor of degree, hindi ka nakapagtapos, ang ABC lang alam mo, as long as you know Jesus, as long as Christ is in you, it doesn't matter. Pantay-pantay na tayo sa harapan ng Diyos. Walang magmamataas sa atin na magsasabing, doktor ako, engineer ako. So it doesn't matter sa harapan ng Diyos kung ano yung taglay mo, serve it with all of your heart. We may not even have a stick. We may not even have a slingshot. But yung faith na taglay natin, yan ang tatalo sa kalaban. Hindi natin kailangan na takot. Ang Kristiyano ay hindi dapat mabuhay sa takot. Because fear can torment. Whatever you got, do it. Use it for the glory of God. No matter what it is. Sabi ng propeta, I'm telling you, what we need today is another David who will stand on the word of God. Someone who does not fear. That's what we need. Isang David na kayang humarap ng walang takot. One whose faith has a substance. Ano yung sabi nung 2 Timothy 1:7, sabi, for God has not given us the spirit of fear. Ang fear hindi galing sa Diyos, mga kapatid. But of power and of love and of a sound mind. What we need today, mga kapatid, ulitin ko, is another David. Someone na kayang humarap sa kalaban at kayang patumbay ng kalaban dahil yung kanyang faith ay may substance. There's two elements that control the entire human race in the world. One is fear. One is faith. It's up to you now kung alin ang kukontrol sa iyo. You can either have faith or fear that control you as an individual. Bilang iglesia, we have all the resources na binigay sa atin ng Diyos. There should be no fear in our heart. Dapat yung fear hindi nag-exist sa vocabulary ng True Church of God. Dapat ang nangingibabaw sa atin ay yung faith na may substance. Kaya nga ang title nito is Substance of Faith versus Torment of Fear. Praise God. Let us all stand. Glory to God. Let us pray. Dakilang Diyos, ang manaming makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Biblia, you did not give us a spirit of fear. And we believe that, oh God, we thank you for giving us your power, your love. Kagaya ni David Ama na nakakayang humarap sa kampo ng kadiliman, sa isang kaaway ng bayan ng Israel. Ganoon din kami. Sabi nga ng propeta, what we need now is another David. One who can stand in the way of truth, Oma. Salamat Ama sa mensahe na ito, Lord God. Patuloy kang mamayani sa amin. Gabayan mo kami. Matulad nawa kami kay David na walang ibang hinangad kundi ang concern ng kanyang nation, ang concern ng kanyang Diyos, O Lord God. Yang Panginoon Diyos ang ninanasa namin. Huwag kami nawa padala sa mga takot kung meron bang mga natatakot sa amin, Ama. Ang takot ay hindi galing sa iyo, Ama. Faith is of God, but fear is not of God, O Lord God. We know that at panatiliin mo kaming nasa tamang daan na kaya naming patagumpayan ang lahat ng galaw ng kalaban, O God. Lord God, this we pray. Ito po ang samot talangan namin. Jesus, kasi we pray. Amen. Glory to God.